Pero ano kaya ano, kasi mystery kasi talaga yung sa Holy Spirit part na sinasabi ni Sid. Paano mo malalaman yung will ng Holy Spirit? Kaya nga part ng process ng conclave, 'di ba? Before voting, magpe-pray sila, tapos pray and reflection, parang gano'n eh. Tapos 'pag walang boboto, tapos 'pag walang naboto pa, then pray na naman ulit, tapos boboto, ganyan. May gano'ng part eh, ng process eh. So, through Yeah. prayers, Parang ano eh, parang di pa rin nag-ano eh, no? Di pa rin nagko-connect eh, no? So, yung through prayers, anong ano doon? Sistema, ganyan. don't get me Pero yun nga. started, pero ayun. Sabi ko nga, may maraming mystery sa simbahan. So, of course, usapang faith din na rin to eh, di ba? So, kung ngayon talaga, edi ano, we go with that. Tsaka pala kung may pare na makakapanood ng episode o makakapakinig, feel free po, kayo ay mag-comment sa ating video para masagot na yung itong kind of mystery na siyempre, pare lang makakasagot. Yeah, Mm. yeah. Kahit mga theologian, no? Theologians ba yun? Theologist ba yun? Tawag dun. Theologians. Theologians, yan. It's just a discussion lang kasi sabi ng mga theologians, isa daw sa mga grave sins is pag disrespect mo yung yung Holy Spirit, di ba? So, it's just a discussion. We may be smiling and all, pero ayun, we're just curious din, di ba? So, kung paano talaga ginagawa. Hindi, malalim din kasi yung discussion na yan. I mean, surface level pagdating sa religion, especially sa Catholic faith is, syempre, halimbawa, ayan, there's a God, Jesus, and then you have to always, kailangan mo magsimba every Sunday, mga ganyan. Pero, on top of that, marami pang ibang discussion eh. Kasi may explanation pa dyan kung bakit inaalaw ni God yung mga bagay-bagay na mangyari about free will. Ang daming, it's a broad topic na syempre kapag hindi naman expert ang mga nag-discuss, baka kung saan mapunta. Pero iba din naman yung side ng pag ang nag-explain is from the Catholic Church mismo. Kung 100 cardinals ang bumoboto, 75 of those cardinals at least ang kailangan bumoto sa kanya para siya maging pope. So hindi natin alam if kung more than 75 pa ba ang bumoto sa kanya or something like that. More than 75%. So ang dami nun. Ang laki nung chunk ng support ng mga cardinal sa kanya, ibig sabihin, kung siya yung naging pope. So that means there is something in him na nakita ng majority, ng more than majority or 75% of the cardinals na siya yung maging pope dapat. Nanonood din ako nung nung live stream nun. Parang kala mo sports talaga may analyst pa eh, no? So parang crinouse out niya daw si Cardinal Prevost kasi nga American. So ayun, parang para sa kanila imposible yung magkaroon pa ng American Pope sa time na to. Pero nakarinig daw siya ng balita na parang na-reach daw ni Cardinal Prevost yung parang yung may final rounds of voting yata. So, di ko alam kung sinong insider niya doon. Doon lang daw siya naniwala na, uy, pwede. Diba? Kumbaga sa playoffs, pwede ba ito mag-champion? Ganyan. Tapos, napanood ko rin si Nick Wright, di ba? Nanonood ako ng mga sports news, ganyan. Out of topic sila. Napunta sila doon sa conclave. In terms of nationalistic pride, 'di ba? Hindi lang naman tayo mga Pinoy, mga Americans din pala. Kasi sabi ni Nick Wright, ako hindi talaga ako patriotic na tao. Parang huling na feel niya daw na patriotic siya nung 9/11 pa. After daw nun, gusto niya daw mag-sign up ng sa sundalo, ganyan. Sa army, gusto niya mag-sign up sa army. Pero after nun, parang wala na, died down na daw. Parang until daw na nakita niya daw yung news na we have an American Pope. Parang medyo nabuhayan daw siya yung patriotism niya. Sabi ko parang mga mga Pinoy din. Ganun naman talaga. Syempre, ang laking bagay, ang laking kasi ang laking event
Basically, Mhm. kung ang naging pope is from your country, Mm. 'di ba? So, yun nga, kung si Cardinal Tagle ang naging pope, malaking bagay yun, 'di ba? Oo. Pero sa mga kung may mga viewers tayo na nakakapanood na nagro-root for Cardinal Tagle to be a pope, wag na kayong ma-disappoint or something like that. Kasi again, pinili yan ng mga cardinals na sa tingin nila ay karapat-dapat si Pope Leo na maging pope. Hindi lang yan basta-basta binoto. Isipin na rin nila yung pagka-sacred ng voting process. Interesting no? Tama. Kasi, di ba sa pag-elect natin ng mga government officials dito, sabi nga ni Cardinal Tagle, iba to sa na-experience natin outside dun sa circles nila sa Vatican, Outside ganyan. world. Parang ang hirap din, no? Kung halimbawa, you're one of the cardinals, you're going into the conclave na you're not expecting anything na ikaw yung magiging pope, di ba? Pero biglang things started to happen, nag-speech kayo isa-isa or something like that. Tapos natripan ka ng mga kapwa cardinals mo na ikaw yung maging pope. Wala kang choice eh. 'Di ba? Mm. Okay, sige. Sige, baka ako na nga yung pope. Sige, okay. Hindi, kasi nakita ko rin medyo emotional si Pope Leo. 'Di ba I think we're chatting about it in the GC nung dineclare siya na pope, 'di ba? Nakita ko parang nag-hold back siya ng tears niya, ng emotions niya nung pinakita siya. Siguro overwhelming din talaga 'yon. Kasi out of all religions, 'di ba? Sa mundo, ito lang yung may ganito eh. Sabi nga ng Totoo yan. mga kabataan, mga Gen Z, merong main character energy yung Catholic religion. Kasi lahat yung from the ceremonies, sobrang grande, 'di ba? Pag pinanood mo. May mga pagsisil pa ng mga rooms. Another fascinating thing nga yung in connection sa sinabi mo, kung gaano ka-invested yung mga tao kahit non-Catholics. Ito si Sid, kahit di naman Katoliko, di ba? Although baptized siya as Christian, di ba? 'Di ba? Hype na hype, 'di ba? Yung Hype lahat no? ito lang yung religion na ganun. I mean, Yung iba kasi parang namamana no? oo. Namamana yung leadership. Okay, Yung iba totoo na naman. tagan. Pero sa ibang I'm talking Mga about baro the ano? the big Abrahamic religion like Islam, let's say. Matagal na rin naman yung Islam faith, 'di ba? Yung Islam religion. Matagal na rin yung Jewish religion. Pero wala silang ganito. Mhm. Curious tuloy ako paano na pipili dun sa ibang religions, ano? Oo Mm. nga, no? Ayan, sige. Next time siguro. Ang maganda kasi niyan, 'pag meron tayong guest na pare, saka natin itatanong. Kasi pinag-aralan talaga nila Oo. yan through Totoo yan. theology, 'di ba? So, Exactly. mas maganda yung mga ganyang tanungan. Kasi Oo, parang marami kang naiisip na questions ano? ngayon pa lang 'di ba? Kita mo, we're just talking about it, like nawala lang. Pero marami na tayong naisip na tanong. What if kung meron pa tayong dedicated na pare na guest and then na game naman matanong about it. Kasi ito yung hopefully ito yung gusto kung magkaroon man tayo ng pare na guest, hopefully game na sagutin yung mga typical and non-typical questions about the religion. Kahit na yung mga questions na questioning the religion itself, na some might Mhm. find blasphemous or offensive. Kasi that's where I think yun yung dapat mangyari or yun yung dapat na gawing improvement ng churches, especially the Catholic Church, na mas magbigay sila ng time to explain things sa mga tao. Hindi lang yung pagbibigay ng Bible verse or something like that na magsisermon ka lang sa church, babasahin mo lang tong Bible verse na to. Pero outside kasi nun, may mga ibang questions pa eh. Kasi there are some people na napapalayo sa religion, sa faith, because yung mga tanong nila is hindi nasasagot eh. Hindi nasasagot
ng someone na talaga nag-aral ng theology or ng pare. Kasi siyempre hindi naman tayo lahat may kakilalang pare, 'di ba? Hindi naman tayo lahat may initiative para, pupunta ako ng simbahan, magtatanong ako sa pari na 'to kung ganito, ganyan. Hindi naman, wala namang gano'n madalas, majority of us. So, it will be better if mas maging open yung mga pare sa gano'n. Kasi yung iba naman 'pag tinanong mo ng mga tough questions about religion, na-o-offend or parang pinapagalitan ka pa, 'di ba? It's human nature to question things, eh. That's why we're here. That's why we advance the society. We advance the civilizations because we're not afraid to ask questions. And we're asking questions to find answers para mas mag-improve tayo as a society. And Sobrang so, close-minded kasi dati, exactly. So if we're not, I mean, if people who wants to really grow the church are not willing to answer the questions of people, of ordinary people, hindi mag-grow yung church. Especially during modern times na lahat na ng ang dami ng information. Kasi kung before, let's say, during Middle Ages or something like that, hindi naman sobrang accessible ng lahat ng information, eh. Globally. For example, sa Pilipinas, na watak-watak pa nga yung isla, di ba? Kung let's say sa Luzon, pumunta doon yung, meron na tayo sa specific na tradition. That doesn't necessarily mean na alam natin yung mga nangyayari sa Visayas. Noon to hindi ngayon Noon. Hindi naman natin alam, kahit nasa isang bansa tayo, hindi naman natin alam kung ano nangyayari sa Mindanao, sa Visayas, or sa Luzon. So, mas madali na let's say, na makumbinse yung mga tao na dapat ganito yung turo ng Diyos or something like that. Ngayon kasi, sa dami ng information na pwede mo makuha sa internet, sa ibang tao, alam mo na yung nangyayari globally, alam mo na yung nangyayari sa iba't ibang religion, like Muslim faith, Jewish faith, Hindu, or something like that, Buddhism. It will make you question things, eh. Mas marami kang information na nakukuha, mas marami kang tanong. Unlike before, hindi naman ganun ka-accessible yung information, so there are less questions. So, mas faith-based ang religion dati talaga. Yeah. Ngayon, mas na-improve yung logical thinking ng mga tao because of vast information na pwede natin i-access. So, I think para mas ma-improve yung growth ng church or para mas mag-grow yung denomination ng church is they have to be open to everything, to any questions. They have to be open to everyone. Hindi lang sa questions, but they have to be open to everyone. Which is, ito rin yung gusto ko kay Pope Francis kasi yun yung pinush niya na maging inclusive yung church. Not only for those who are Catholics, but for everyone. Which is gano'n naman talaga dapat, di ba? Yeah, tama ka dyan. Parang nag-a-adapt pa rin sila sa di ba? Alam mo yun, sa pag-agos ng Modernity, yeah. panahon sa wisdom na di ba na nakuha din from in the outside church, di ba? Dati kasi di ba si Galileo na persecute siya ng Catholic Church. For saying And that eventually nag-apologize din ang church kay Galileo, pero syempre patayin na siya nun. Yun lang. Yung sa heliocentrism, di ba? I mean, hindi ako theologist. Ano ba? Hindi ako expert or someone na talagang maalam sa lahat ng bagay. Pero ayun lang. Yun lang yung napansin ko talaga kasi ang daming mga tao na sobrang close-minded, na sobrang madaling ma-offend sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat ganun. If you really want to spread your faith, if you really want to spread the word of God, kahit ano pang tanong ng mga tao, sagutin mo ng ayos. Whether your answer convinces them or not, it's up to that person. As long as you're able to answer those questions. I mean, si Jesus, di ba? Kung saan siya pumunta at laging may tanong yung mga tao sa kanya, sinasagot niya. He's open to everyone. He's open to every questions. Yun nga lang, yung sagot niya is parables. hindi mo maintindihan minsan yung sagot niya. Pero he's answering those questions.